Hello guys, welcome to Kenshin Recap. Please like, comment, and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-update ko kayo pag may bagong upload tayo. Maraming salamat mga idol. God bless you all. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat, at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman. Thank you, God bless. Ang mga maze ay isang pag-aaksaya ng oras, at mas mabilis na manghuli sila kaagad habang napapaligiran ng mga lalaki. Sinabi ni Jenna na gusto niya ito, at ngayon kaya niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Itinutok ng isa sa mga skeleton ang kanilang espada kay Gina, at sinabi niya sa kanila na kagagaling lang niya sa kanyang anemia. Sinabi sa kanya ni Woojin na siya ang mangunguna. Nagalit si Gina at sinabing hindi niya ito hahayaang tumakbo sa harapan niya. Napagod ito kay Gina, at tinatanong niya si Woojin kung kaya niyang maghintay para makapagpahinga sila. Ang isa sa mga kalansay ay tumakbo palapit sa kanya, at umiling-iling. At nagalit ito sa kanya, at tinanong niya kung pinagtatawanan niya siya. Tinahol niya ito habang tumatakbo ito, at nagtataka siya kung gaano kalakas ang tibay ni Woojin, at sinabi niya ang kanilang mga estilo. Sobrang iba. Habang nakikipag-away si Gina, mabilis siyang naubusan ng stamina, ngunit si Woojin, isang si Deadly lang ang pumatay sa kanyang kaaway at nakatakas, at ito ay isang mahusay na estilo ng pakikipaglaban, at gusto rin niyang matutunan ito. Lumingon si Woojin at tinanong si Jenna kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanya. Ipapakita sa kanya ang kanyang kakayahan. Nagtataka si Jenna kung bakit niya naalala iyon, at sinabing ipapakita niya sa kanya. Sumakay siya sa isang grupo ng mga kobold at nagpa siyang gawin ang lahat. Nagkomento si Woojin kung paano kung siya ang Gina na kilala niya, pagkatapos ay ipapakita niya sa kanya ang mga galaw na nakita niya kanina, at walang sinuman ang makakagabay sa kanya hanggang dito. Ngunit nagsasabing magiging mas kapakipakinabang siya sa paglipas ng panahon, pagkatapos ay sasabihin niyang sisiguraduhin niyang kapakipakinabang siya. Umabot ito sa 5 araw sa piitan, at nakita namin ang bangkay ng kobold at isang abiso na nagsasabing 24 na oras na lang ang natitira para sa paghahanap. Binigyan siya ni Woodman's Nimbus ng reward at sumigaw si Gina, na sinasabing sobra na ito at hindi siya makina. Binibigyan siya ni Woojin ng pahinga, at masaya si Gina. Pumaputol ito sa isang pulong at nakita niya ang isa sa mga kalansay, at nagtanong kung gusto nito ng pagkain. Sinabihan niya ito na ilabas ang kamay, at pagkatapos ay nagulat ito nang gawin ito. Tinanong niya si Woojin kung nakita niya ang kalansay at ito ay totoong kamaraderi. Sinabi niya na naantig siya, at may isang bagay na hindi maipaliwanag tungkol sa mga kasama, at nang magtanong siya kay Woojin kung siya ay nagugutom, nakita niya ang kalansay na iniaabot sa kanya ang pagkain, at nagagalit dahil siya ang kumokontrol sa batang Skelly, at nagagalit na pinaglalaruan niya, sabi ni Woojin. He wants to know what this so-called comradeship tasks like, and then they banter, and Gina said that Woojin will be turned out like second. Nagulat si Woojin nang marinig yon, dahil ito ang unang beses niyang marinig ang tungkol sa ilang segundong paglitaw. Nakarinig sila ng rescue signal at nagtaka si Jenna kung para saan iyon dahil marami silang napatay na halimaw. Sinabi sa kanya ni Woojin na hindi ito rescue signal at sinabi sa kanya na dahil pupunta sila sa ikalawang palapag, nagpapasya sila sa pagkakasunod-sunod ng pangangaso ng ahas ng karayom. Tinawag sila ni Jenna na mayabang, at sinabi ni Woojin na dahil ginawa nilang komportable sila nitong mga nakaraang araw, naging kumpiyansa sila. Sinabi ni Ginas na walang paraan at inilabas ni Woojin ang isang gintong kasanayan, at nagulat si Jenna. Ngumiti si Woojin, sinabing ito ang pangunahing kasanayan ng Gay Org, at nakikita namin na ang mga batang Skelly ay maaaring maging maliliit na bombero. Pinutol nito ang kabataang Hunyo na tipunin ang lahat ng mga manlalaro, at sigaw niya sa mga ito, dahil karamihan sa kanila ay naririto, sasabihin niya sa kanila ngayon sa loob ng ilang minuto na lilipat sila sa susunod na palapag, at ang kanyang alyansa ay susubukan munang manghuli ng ahas at magtatanong kung mayroong anumang pagtutol. Jenna sabi nitong baliw na hinulaan ito ni Woojin, at hindi siya pinapansin ni Woojin. Sinabi ng batang John, dahil walang anumang pagtutol, ngunit babalaan niya ang lahat at huwag makialam sa kanilang pangangaso kung hindi ay papatayin niya sila. Napagtanto ni Woojin na ito ay isang personal na babala, at tinanong ni Gina kung ano ang kanyang plano ngayon.
Tinulak ng isang lalaki si Jenna, nagtatanong kung hindi niya narinig ang sinabi, at habang pinupuntahan niya ang dude, pinigilan siya ni Woojin at sinabihan sila ng good luck. Tinanong ni Jenna kung bakit niya pinigilan ang mga ito, at tinanong ni Woojin kung plano niyang labanan silang lahat. Ipinaliwanag ni Woojin na lahat sila ay nasa isang alyansa. Batay sa kanilang mga armband, ngunit syempre hindi napansin ni Jenna. Si Jenna ay kumilos na parang alam niya ang tungkol dito, at napagtanto niyang walang sinuman ang walang banda. Tinanong niya kung may pagkakataon ba sila, at tinanong ni Woojin kung ano ang iniisip niya. Lumipat sila sa ikalawang palapag at nakita namin si Clifford, ang higanteng ahas na gumagala sa kagubatan, at ang ilang manlalaro ay nagtatago sa likod ng mga puno na naghihintay na hampasin. Sobrang kinakabahan ang iba. At pagkatapos ay habang papalapit ito sa isa pang grupo, sumigaw si Youngjun na sinasabihan ang mga lalaki na magpaputok. Nakita naming naglulunsad sila ng mga magic attack sa ahas at sumisigaw ito habang sumasabog ang isang napakalaking pagsabog sa mukha nito. Tinanong ni Gina si Woojin kung manunood lang siya dahil sila baka mahuli. Sabi ni Woojin na, no shot. Tinanong ni Jenna kung bakit, at tinanong siya ni Woojin kung ano ang unang bagay na gagawin niya kapag nakatagpo siya ng isang mandurumog. At sinabi ni Jenna na sinubukan niyang sampalin ito, ngunit hindi siya susuko. Eksaktong sabi ni Woojin at tinanong kung susuntukin ni Jenna ang ahas. Sabi ni Jenna sweat syempre, dahil ang pag-alis nito gamit ang lakas ng tao ay mabuti. Sumang-ayon si Woojin, ngunit sinabi kung ito ay isang madaling gawain, may isang tao na sana ay naglinis na sa piitan, pagkatapos ay nagtanong kung bakit sa tingin niya ay nabigo sila. Sinabi ni Youngjun sa lahat na magpatuloy at nagsimulang tumakbo ang ahas palayo sa kanila, at ang batang si Jun ay gumawa ng nerge glasses bagay at sinabing sandali na lang hanggang sa mahuli nila ito at siya ang unang papatay dito. Nakita namin ang ahas na nagsimulang tumubo ng mga karayom mula sa ulo nito at ito ay tumungo muna sa ilang mga rock formations na lumitaw sa labas ng ground and it begins to recoil around on the floor. Sabi ni Jenna na parang pinaghandaan na nila. Alam mo at na ang ahas ay hindi pa umaatake ng maayos at nagtatanong kung sa tingin niya ay kakaiba ang buhok nito. Ipinagpatuloy ni Youngjun ang kanyang pag-atake sa ahas at nakita naming direktang hinampas nila ito. Napansin ng isa sa mga lalaki ang isang anino na umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo at pagkatapos ay nakita ang buntot na bumababa at hinampas silang lahat na lumilikha ng isang pader ng alikabok. Kapag ang alikabok ay kumupas, nakita namin ang lalaki mula sa isang segundo ang nakalipas ay maayos at isang pader ng mga kalasag na lalaki nagligtas sa kanya. Nagpasya siyang tapusin ang pag-atake at ipinagpatuloy ng lahat ang pagpapaputok dito. Sinabi ni Youngjun sa kanyang mga tauhan na sumakay. At nakita namin silang nagmamadali patungo sa ahas. Dumiretso ito sa himpapawid at pagkatapos ay lumawak at nakita natin ang mga higanteng spike na lumalawak. Pinuntahan ng batang si Jun ang kanyang mga tauhan, ngunit huli na ang lahat dahil lumipad ang mga karayom mula sa ahas. Paglapag sa paligid ng mga manlalaro, ngunit hindi sila tinatamaan. At ang ahas ay nagpalabas ng dagundong, sabi ni Woojin. Parang naisip niya na nagulat si Gina sa pag-atake, at nakita namin ang ahas na lumikha ng singsing sa paligid mismo. Nagtataka si Youngjun kung iyon lang at sinabi niyang naisip niya na may nangyari, ngunit hindi malakas ang pag-atake. Tinutulak ng isa sa mga lalaki ang karayom, at nakitang napakadali nilang masira at walang laman ang loob. Sumigaw ang batang si Jun na walang karayom ang ahas at umatake bago ito gumaling at lahat sila ay sumugod at muli ang nerd ay nagsuot ng salamin. Itulak, sinasabing hindi ito big deal. Nakita ng isa sa mga manlalaro na may huminto at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa pagkatapos ay napansin niya. Siya ay dumura ng 1 toneladang dugo at bumagsak at pagkatapos ay mas maraming nagsimulang bumagsak. At pagkatapos ay natanto nila ang lason bilang lahat at sinasabi nila sa batang Hunyo na ito at halos lahat ng kanilang mga tropa ay hindi maaaring magpatuloy. Nagtataka siya kung paano ito nangyari pagkatapos ay napagtanto na ito ay ang mga karayom. At kung ang lahat ng mga tanker ay nahulog, ito ay nakamamatay. May nakita kaming batang Skelly na nakatambay sa puno at gumagapang si Woojin. Sinabi niya na ito ay kakilakilabot at tinanong siya ni Gina kung ano ang nangyayari.
Ipinaalam sa kanya ni Woojin at nagtataka si Jenna kung paano sila nalason. Tinanong ni Jenna kung sasama sila sa iba at sinabi ni Woojin na hindi. Alam naming trump card na ngayon kaya oras na para lumipat. Tinatanong ni Jenna kung nababaliw na ba siya. Sinabi sa kanya ni Woojin na pupunta siyang mag-isa at maghintay dito at ihanda ang kanyang sarili. Sinabi ni Jenna na nakakagaan ng loob at sinabing wala siya rito para utusan at pabirong sinabi sa kanya ni Woojin na maaari siyang pumunta sa ahas ng karayom. Pagkatapos ay sinubukan ni Jenna na paglaruan ito na parang hindi ito ang ibig niyang sabihin. Ang ahas ay tumayo pabalik, hinahampas ang buntot nito, at nakita namin si Woojin sa tabi ng ahas at sinabing ang lason ay napakatago at ngayon ay naiintindihan na niya kung paano sila nahulog. Ito, at sa oras na napansin nila. Huli na ang lahat. Ngunit iba siya sa kanila at nakikita natin na kumikilos ang kanyang resistensya sa lason at napapangiti siya sa katotohanan na kapag ang kanyang resistensya sa lason ay pinalakas, ang kanyang sariling lason ay lumalakas. Nakakita siya ng sibat at nakaisip siya ng ilang plano, ngunit hindi niya sinabi kung ano. Sasabihin kong siguro 30, ngunit kailangan nilang bumalik at kunin ang natitira, na sumagot siya ng hindi at malamang napatay na sila. Nagtalo ang isa pang lalaki, na nagsasabing kailangan nila ng mga tanker, at sinabi sa kanila ni Yongjun na mas marami silang mawawala sa paggawa. Iyon, at sumuko na siya sa pagkapanalo. Nagagalit ang lahat na hindi na sila makabalik at iniisip ng batang si Jun na ang pakikipaglaban ng walang tangke ay pagpapakamatay lamang at kailangan niyang manatiling kalmado. Narinig nila ang tunog ng ahas at nagsimulang magpanik. Sinabi ng batang si Jun sa isang scout na hanapin ang lokasyon ito ng mabilis at sinabi niya sa kanila na kasalukuyan itong nakikipaglaban sa isang manlalaro. Nagulat ang lahat at sinabi ni Yongjun na walang saysay ito dahil sino ang makakahinga sa lason. Lahat ay tumitingin ng may pagkamangha at nagtataka kung sino ang nakikipaglaban sa ahas at kung paano nila ito ginagawa. Nagtataka si Yongjun kung kumupas na ba ang lason at napagtanto niyang maaaring may mga buhay pa at sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na dapat silang bumalik para sa mga nakaligtas. Tinanong ng isa sa kanyang mga tauhan kung siya ay baliw at sinabi niya sa kanila na dapat mawala ang lason at hindi sila makakakuha. Isa pang pagkakataon. Nakita namin ang ahas na tinamaan ng 2 araw at nakita niya ang mga batang skelly na pinaputukan siya, sabi ni Woojin. Gaya ng naisip niya at ang araw ay hindi makatusok sa balat nito, ngunit maiwasan niya ang balat sa pamamagitan ng pagkalason dito. Siya ay nagmamadaling umakyat sa tagiliran nito na may hawak na si Spears at ang mga lalaki ay patuloy na pinaputukan ito. Ang ahas ay sumisitsit at dumiretso sa kanila at sila ay umiwas sa atak nito. Ginagamit ni Woojin ang pagkakataong ito para tumalon mula sa tagiliran nito at pagkatapos ay pinaikot-ikot ang kanyang sibat habang 2 beses siyang tumusok. Ang ahas ay nalason at mabilis na tumalikod upang makita siya at sinabi niyang dahil wala na ang mga karayom, maraming butas sa katawan nito. Siyos at siya ay nagpasya na lasunin ang mga butas at dahil ito ay tulad ng isang mahirap ng tao, ito ay dapat na masakit. Siya ay tinutuya ito at ito ay naniningil sa kanya at siya ay ipinaliwanag na ang lason ay nagmumula sa mga butas. Matapos mawala ang mga karayom ay hinagisan niya ng isang sibat ang mata ng ahas, tinamaan ito ng diretsyo. Muli itong pinaulanan ng lason, napaatras ang ahas sa buong lugar at si Woojin ay tumakbo palayo at sinabing umiyak ito ng husto para sa isang higante at nagtataka kung paano ito nagustuhan. Poisoned it cuts to Jenna moving Or's corpses, and he wonders why Woojin wanted him to do such a weird task. At nagagalit ito sa kanya pag-iisip pa lang. At kapag sinusumpa niya si Woojin, sinagot niya ito sa pamamagitan ng isang kalansay at kakaunti sigina. Tinanong niya si Jenna kung handa na ba niya ang lahat tulad ng hiniling sa kanya. Sabi ni Jenna at tinanong kung pupunta ba talaga dito ang ahas. Sinabihan siya ni Woojin na tapusin ng mabilis at habang tumatahol si Jenna, naputol ang koneksyon niya. Sinabi ni Woojin na ngayong tapos na ang paghahanda, nagpasya siyang oras na para magsimula at kumonekta sa isa sa mga kalansay na tumataka sa ahas. Nakita naming binitawan niya ang kanyang espada at lumingon upang makita ang isang grupo ng mga sibat na nababalutan ng dugo. Hinawakan niya ang isa sa bawat kamay at sinugod ang ahas na mabilis na tumalbog sa mga puno at lumilipad sa hangin.
Tulad ng pag-impanya nito gamit ang spears na naging sanhi upang ito ay tumili. Lumingon ang ahas upang makita sina Skelly Boy at Woojin na dinidiskonekta mula rito at nakita naming inaatak nito ang kalansay, ngunit ang isa pa ay mabilis na nagmula sa langit at muling dumapo dito, paulit-ulit ang proseso. Habang nahuhulog ang ahas, sinabi ni Woojin na gagawin niya itong magkasya sa pangalan ng Needle Snake na nakikita natin. Patuloy lang niya itong sinasaksak gamit ang sibat na pinahiran ng dugo at nagsasalita siya sa pamamagitan ng isang kalansay na nagpapaliwanag na natagalan ang lason dahil sa malaking frame ng ahas. Kinakain niya ito ng sibat at pagkatapos ay kumonekta sa isang Skelly Boy sa ahas at hinuli ang sibat mula sa hangin at pagkatapos ay dumapo sa snake. Stabbing, the snake stat starts to reduce considerably and it lets out a roar and the Skelly Boys hawakan ang kanilang spears sa abot ng kanilang makakaya habang sinasakyan nila ang masamang batang ito. Ang kinokontrol ni Woojin ay tumalon at humawak ng puno at nagkomento kung paano tumakas ang ahas at siya ay ngumisi. Nakita namin ang ahas na tumatakbo ng diretso sa tumpok ng mga bangkay mula sa dati at pinasabog ni Woojin ang mga bangkay gamit ang kanyang husay. Lumikha ng isang higanteng pagsabog at naging sanhi ng ahas sa pag-urong pabalik. Ngunit ito ay umalog sa pagsabog at nagsimulang tumakbo sa kabaliktaran na paraan. Nakita namin itong tumatakbo sa isa pang grupo ng mga katawan at habang nasa ibabaw nila ito ay tumingin ito sa ibaba at muling sumabog. Bumaba na naman ang mga estatistika nito. Umalis ito sa piitan at nakita natin na ang Phoenix Guild's rate ay nabigo at pangalawa ay nagsasabing ito na ang katapusan ng elite group ng kabataang babae at malamang na masasaktan ang kanyang pride. Sinabihan niya si Secretary Lee na maghanda. Isang quotes para sa Needle Snake Raid. Nagtatanong siya kung bakit kapag mayroon pa silang isang linggo at sinabi niya sa kanya na hindi siya gumastos ng maraming pera para sa wala. Sabi niya dahil nakadisguise sila, hindi sila dapat kumuha ng basurang kotse. At agad siyang maghahanda ng diplomatic na sasakyan. Pinuntahan niya ito upang sabihin sa kanya na maghintay sa pamamagitan ng pagtatanong at mabilis itong sumagot at isinara ang pinto. Pinutol nito ang pagsalakay na nakikita natin. Pinanood ni Gina ang lahat ng mga pagsabog at sa wakas ay napagtanto ni Gina kung gaano karami ang hinulaan ni Woojin sa pagsalakay na ito at ang ahas ay pumulupot. Nilapitan ito ni Woojin kasama ang mga lalaki at sinitsit siya nito at sinabi niyang huli na ang lahat. Ang isa pang araw ay tumama dito at ito ay tumalikod, ngunit pagkatapos ay natamaan sa kabilang panig. Naulit ito at sinabihan niya ang ahas na huminto sa pagtatangkang umiwas dahil habang tumatagal ay lalo itong masasaktan. Sinabi ni Yongjun na kanina pa niya naririnig ang mga masasamang hiyawan at nagtataka kung sino ang lumalaban sa ahas. May lumabas na mensahe na nagsasabing ang ahas ay natalo at lahat ay nabigla dito. Ang mga manlalaro ay nagsimulang mapagtanto na maaari silang umalis at ang batang si Jun ay hindi makapaniwala. Sinabi niya na hindi mahalaga at hindi sila nagpunta dito para sa walang mga resulta at kailangan niyang makita ang kanyang mukha at least. Si Woojin ay nakakuha ng higit na otoridad mula sa kanyang nimbus at nakita namin na nakakuha siya ng buff mula sa pagiging unang pumatay. Bumubuo lang ito at isang window ng status ang nagsasabi sa kanya na kunin ang pearl sa loob ng ahas. At sinabi niyang ito ay mahirap. Habang papalapit ang batang si Jun, sinigawan siya ni Jinai sa Ingalls na huminto. Nagtataka sila kung bakit siya nakaharang sa kalsada, at sinabi sa kanya ng batang si Jun na hindi sila masasamang tao at nilapitan siya, ngunit mabilis na nakitang nakatalikod ang mga lalaki kay Gino. Sinabi niya na dahil hindi sila naapektuhan ng lason, mabisa ang mga ito, ngunit hindi ito sumasama dahil walang paraan na nabigo ang kanyang pag-atake. Ngunit maaaring magawa ito ng ilang kalansay, at sinabi niyang kailangan niyang kumpirmahin ang bangkay ng mga ahas. Una, nakarinig sila ng dagundong at pagkatapos ay nagpanik ang lahat at lahat sila ay tumingala upang makita ang mga ahas na bangkay ay naging kalansay matapos itong sabihin ni Woojin na bumangon, nagulat si Yongjun at napagtanto ni Jenna na ginagawa niya itong sundalo. Ang batang si Jun ay nagmamadaling pumasok upang tingnan ang mukha ni Woojin, ngunit si Jenna ay nagsampayan sa kanya at pinalipad siya pabalik. Sinabi ng batang si Jun sa lahat na alalahanin ang kanyang mukha.
Bumaling ito kay Woojin at nakita namin itong kumikinang na orange na pearl sa loob ng skeleton at pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe na nagsasabing ang kanyang ranggo ay masyadong mababa para gawing skelly na batang lalaki si Clifford at nabasag siya sa sahig. Na lumilikha ng pader ng alikabok. Ito ay kumupas at nakita namin si Woojin na hawak ang dilaw na Dragon's Magic Orb. Nakita namin na mayroon itong napakalaking epekto. Pumaputol ito sa labas at nakita namin ang isang reporter sa isang van na nagtataka kung nabigo ang pag-atake sa ahas dahil isang linggo na ang nakalipas. Sinabi ng isa pang lalaki na walang inaasahan na magtatagumpay ito at nais niyang matapos ito ng mabilis para makaalis siya. Narinig nilang naalis na ang piitan at mabilis na tumakbo palabas ng kanilang sasakyan at nagulat sila. Ang mga reporter ay nagsimulang magsiksikan sa tarangkahan, nagtatanong kung sino ang namamahala dito, at ang batang si June ay nababagay na magtanong kung nasaan ang kanyang support team at sinabihan niya silang pigilan ang mga Ruso dahil napatay nila ang ahas. Itinuro ng isa sa kanila ang aming mga lalaki at nakikita namin na sila ay tumulo at lahat ay nababaliw dito. Ngunit pinigilan ng tatlong lalaki ang mga reporter na guluhin sila habang papasok sila sa kanilang sasakyan. Pinuntahan ni Youngjun ang tag, ngunit nakita niya itong isang diplomatikong kotse at napagtanto niyang wala siyang magagawa. Sa loob ng kotse, iniisip ni Jenna kung gaano karaming pera ang ginugol sa ito at tinanggal ni Woojin ang kanyang Isaac mask ginawa rin ni Gina at nagtanong tungkol sa orb at dapat man lang niyang sabihin sa kanya ang tungkol dito dahil nagtrabaho siya ng husto. Tumawag si Woojin sa telepono at sinagot ito, at nakita namin ang pangalawang pagtatanong kung ano ang pakiramdam ng maging isang bayani, at sabi ni Woojin hindi niya alam at tinanong kung kamusta ang imahe. Sinabi sa kanya ng pangalawa na ang media ay nagbabayad ng maraming balita sa kanya, at sinabing sayang na itapon ang kanyang reputasyon. At kung dagdagan nila ang halaga ni Isaac, kaya nila siyang gampanan sa mas malaking stage. Napagtanto ni Woojin na magiging kapaki-pakinabang na gamitin ang pangalan para makapasok sa ilang mga piitan at magmumungkahi muna siya ng ideya, kaya pumayag na lang siya. Sinabi sa kanya ni Second. At alam niya ang tungkol sa mga kabataan, mga personal na guwardya, partikular si Ginhami. At sinabi niya sa kanya na ang kanyang buong kupunan ay nahuhulog sa gubat. At hindi karaniwan para sa isang manlalaro na mamatay sa isang piitan. Kaya hindi ito espesyal, ngunit tila may isang espiya mula sa school guild sa kanyang partido. Woojin nagtanong kung bakit niya ito sinasabi sa kanya, at sinabi ni Second na alam niya ang relasyon ni Woojin sa kabataang babae at sa edgelords, at napagtanto ni Woojin na hindi ordinaryong tao si Second. Huminto ito sa paghinto ng sasakyan, at sinabihan ni Woojin si Gina na kumuha palabas. At syempre iniisip niya na ito ay tungkol sa pagkain, at sinabi sa kanya ni Woojin na nagpapalitan sila ng mga sasakyan. Tumahol siya dahil masikip at iniinsulto niya ang kotse, tinatanong kung sino ang magdadala ng basurang ito. At sinabi ni Woojin na kotse niya ito. Mabilis niyang sinimulan ang pagpuri sa kotse at sinabi sa kanya ni Woojin na may bayad ang mga pagkain sa loob ng glove box at maaari niya itong makuha. Talagang nasasabik si Gina pagkatapos ay nakita ang kaunting barya nito at emosyonal na napawi. Nakikita namin sa buong balita na ang lahat ay nagtatanong tungkol kay Isaac. Ang batang si June ay gumawa ng ilang piping panayam tungkol kay Isaac at lahat ng tao sa mga komento ay nag-alab si Isaac para sa pag-atake sa kanya. Ipinaalam ni Secretary Lee pangalawa na ang lahat ay nagmula sa pagkamausisa. Masyadong galit tungkol sa lahat at nagtatanong kung dapat din nilang gawin ang isa. At sinabi ni Second na oo at kailangan nilang tumugon ng maayos. Nakita naming nag-interview si Woojin bilang si Isaac at kung paano niya sinasabi na palagi niyang hinahangaan ang Mesha Guild at ang Sejenis ay walang ginagawa na mabilis na. Nagpapabago sa lahat ng opinyon nila tungkol kay Isaac. Pinapurihan ni Woojin ang kakayahan ni Second na manipulahin ang lahat at ngayon ay napagtanto na maaaring subukan ng Mesha Guild na i-recruit si Isaac at hindi kailanman naisip niya na mangyayari ito at gusto niyang makita ang kanilang tugon. Nakatanggap siya ng abiso at nakita ang batang Juan na nilinis ang piitan sa ika-negatibo, 6 na palapag at ngumisi. Pinutol nito ang pagkuha ng mga larawan ng batang Juan sa kanya at tumakbo ang kanyang sekretarya at sinabi sa kanya ang tungkol sa grupo ni Jen Haines.
Mabilis siyang nagbago ng mood at tinapos ang press conference na nagsasabing kailangan niya ng medical check-up at galit na umalis. Nakikita namin sa Cots bilang sekretarya. Isinagawa sa kanya ang nangyari at tinanong niya kung mapagkakatiwalaan nila ang impormasyon. Sinabi niya na tila sumama ang lahat at galit ang dalaga na mayroong isang daga sa kanyang piling grupo at ang school guild ay may screwed them over. It cuts to the Mesha Guild and they are debated on how to deal with Yong Yuan. Iminumungkahi ni Shihai na iwan siya sa publiko at sinabi ng Swordmaster na nakikipagtulungan siya sa school guild upang subukan at alisin ang gulo. Sinabihan siya ni Shinmai na huminto sa pag-arte at nagtanong tungkol sa piitan ng Lizard Warrior at sinabihan siyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho dahil kahit si Jihoon ay malamang napatay na. At nagtanong kung sinusubukan niyang gawing publiko ang kanilang relasyon sa school guild. At sinabi niyang hindi nila magagawa. Kumonekta sa kanila. Sinabi sa kanya ng eskrimador na hindi nila magagawa iyon at hindi niya ito desisyon. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi pagkakaunawaan at ito ang desisyon ng mga masters. Awkward stares ensue. We see the master swordsman and archer talking about how it's time to split up from the Mesha Guild. It cuts to Woojin talking to Yang Duan about his elite group na napatay, and then it's a surprise it happened. Sinabihan siya ng batang si Juan na putulin ang at magsalita ng matapat. Sinabi niya kay Woojin na kailangan nilang lipulin ang school guild. Nakakuha tayo ng maikling kwento sa likod kung paano ambisyoso ang batang si Juan, at ilang taon mula ngayon ibebenta niya ang lahat ng kanyang mga bagay at ipapatapon dahil natatakot siya sa Mesha Guild. Sinabi ni Woojin na siya ay magiging kanyang bantay at sinabi sa kanya na tila sinusubukan niyang gamitin siya, ngunit wala siyang balak na itapon. Nagulat ang batang si Juan dahil hindi niya akalain na lalabas ang ideyang ito. At nagpa siya na hindi mahalaga kung ano ang kanyang intensyon. Tinanggap niya ang ideya at tinanong si Woojin kung hahabulin niya ang school guild para sa kanyang proteksyon. At sinabi ni Woojin na oo, masaya ang dalaga sa balita at umalis si Woojin at natutuwa siyang mananagot ang dalaga sa lahat ng susunod na mangyayari. Naputol ang pagpirma ni Woojin ng kontrata para maging bahagi ng mga Royal Guard ng Young Woman at kapag siya paglabas ng kwarto, nagtataka sila kung paano nakuha ni Woojin ang posisyon dahil kasisimula pa lang niya at ang sabi ng isa ay hindi niya alam. Ngunit ang batang si Juan ay hindi ang tipo na kumikilos ng walang dahilan. Sa elevator ay nakikita namin ang mga taong nag-uusap tungkol sa kung paano nakapasok ang isang mangangalakal sa Royal Guards at ang iba ay tinutuya kung paano nakapasok si Woojin sa Royal Guards na nagsasabing siya ay sumuso at maswerte lang. Akala ni Woojin sa sarili niya ay maganda ang swerte niya, pero baliwala na dahil magsisimula na ang pangangaso. Nakita namin si Second na tumanggap ng tawag mula kay Woojin at nag-usap siya ng konti, pagkatapos ay nagulat na si Woojin ay gusto ng Peking ID. Nagtataka si Jenna kung ano ang pinaplano niya at sinabi sa kanya ni Second na hindi ito isang bagay na hindi niya magagawa, ngunit mahirap gawin manipulahin ang mga tagapamahala ng piitan. Pero ihahanda niya ito ASAP. Pangalawa pagkatapos ay sinabi kay Gina na malalaman nila ito sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Gina kung bakit niya siya tinutulungan ng hindi alam ang plano at nagtanong kung ganoon kalaki ang tiwala niya sa kanya. Sinabi sa kanya ng pangalawa na hindi siya naniniwala sa mga tao at sinusubukan lang niyang malaman ang kanyang katapatan para malaman nila kung ipagkanulo niya sila o hindi dahil hindi nagsisinungaling ang mga pagnanasa. It cuts to the Bay Birder from the Mesha meetings, nakikipag-usap sa isa sa kanyang mga alipors tungkol kay Woojin na makikipagdigma sa school guild dahil kay Yongguan at marami sa mga miyembro ng school guild ay pumapasok sa parehong piitan bilang Woojin. Pero baka may Peking ID ngayon si Woojin. Sinabi ng Crybaby na wala siyang pakialam sa alinman sa mga iyon basta't nasa piitan siya. Putol nito sa pagdating ni Woojin sa piitan ng Incheon at nang tanungin nila ang kanyang pangalan ay sinabi niya ito sa kanila. Bigyan siya ng maikling at nakita niya na ang piitan ay mababa ang ranggo ngunit may mataas na kapasidad. Napagtanto niya na ito ay isang halatang bitag upang akitin siya. At pagkatapos ay nabulag siya ng ilang mga headlight at nanonood habang ang mga tao ay lumabas sa kanilang mga sasakyan. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki bilang iyakin na si Yang Jiho. It cuts to dalawa and D at nagtataka siya kung bakit siya nakikilahok sa raid at Secretary Lee
at ipinaalam niya sa kanya na pinasok siya sa ilalim ng isang alias. Tinanong ni Second kung ito ba ang kaparehong piitan ni Woojin, at tinanong ni Jenna si Yuji kung sino. Pangalawa, sinabi niyang magulo siya at bahagi ng round table at sila ay siraan. Pinutol nito si Jiho the Crybaby at kinilala siya ni Woojin at maginhawang ipinaliwanag na ang round table ay isang grupo ng mga manlalaro na may mga maalamat na item na nauugnay kay King Arthur. Umiiral sila upang protektahan ang mga nasa ngalan ng gobyerno tulad ng Mesha Guild, at sa paglipas ng panahon naging mahina ang round table at naging mga bantay ni Shin Hayes at ito lang ang pakana nila at ang Poison King ang nagpapahina sa kanila. Binanggit ni Woojin kung paano kinuha sa orihinal na may-ari ang kwintas na pag-aari ni Jiho, ngunit ito ay mapanganib pa rin na bagay anuman ang kung sino ang may-ari nito, kaya hindi na kailangang magpigil. Ang mga Skelly Boys ay nakakuha ng mabilis na buff. At pagkatapos ay sumigaw ang isang lalaki na ang lahat ay papasok sa piitan. Sa loob ng piitan, nakita natin ang malinaw na kondisyon ay pumatay ng 3,000 mob at ang ilan sa mga manlalaro ay nagrereklamo tungkol dito. Sinabi ng isa sa mga lalaki kay Jiho na hindi ito mapanganib, ngunit maaaring tumagal ito ng ilang sandali. Sinabi ni Jiho na ito ay isang magandang pagkakataon upang mahanap kung nasaan si Woojin at upang ihinto ang pag-aksaya ng oras at hanapin siya. Ang isa pang lalaki ay tumawag kay Jiho at itinuro ang school guild. Nalilito si Jiho. Bakit sila pumasok sa piitan ng ganoon? And that they keep messing things up because they were told not interfere by the masters, and he will kill them after this. He told his people to ignore them and they just need to focus on taking care of Woojin and to report it to him instantly. At gumagamit siya ng lason, kaya mag-ingat at patayin ang sinumang makagambala. Tumakbo ito sa isang lalaking tumatakbo na nagsasabing hindi niya inaasahang aatake kaagad ang school guild at sinisisi si Woojin. Nagtago siya sa likod ng isang puno sa kanyang pagkabigla nang makita ang mga Skelly Boys na nakikipaglaban sa school guild at nagtataka kung bakit hindi pa niya nakikita si Woojin. Mabilis na bumaba si Woojin mula sa itaas niya at ang lalaki ay pumunta sa pag-atake, ngunit halatang binugbog. Tinanong niya si Woojin kung bakit niya ito ginagawa at sinabing hindi ito pagkakaunawaan dahil wala siyang koneksyon sa school guild. Sinabi ni Woojin na kakaiba iyon dahil sinabi ng lalaki sa itaas na mayroon siya at tumingala siya para makita ang isa sa mga namatay na miyembro ng school guild at sinabi niya na walang paraan na sasabihin niya ang anuman. Sa madaling sabi ay ipinakita nito ang mga alaala ng namatay na lalaki at ang isa pang lalaki ay sumisigaw na hindi pa niya ito nakita at nagtanong kung bakit niya ito ginagawa ngunit nalaslas siya. Bumagsak siya sa sahig na nagsasabing hindi niya nakikita. Sinasabi nila ang katotohanan kapag siya ay patay na at pinapagana ang kanyang kakayahan sa memorya. Pinutol nito sa kanya ang pagbabasa ng mga alaala ng ilang miyembro ng school guild at walang impormasyon tungkol kay Jiho at iniisip niya kung talagang hindi sila ipinadala dito ng Mesha Guild at dinadala sila sa paglipat ng walang pahintulot habang ang grupo ay naglalaban. Nakikita namin ang ilang manlalaro na nagsasabing inaabangan nila ang 3,000 monsters, ngunit mas madali ito kaysa sa inaakala nila. At habang nag-uusap ang mga manlalaro, pinutol nito ang grupo ni Jiho na nagsasabi na kakaiba ito. Hindi pa nila nasagasaan si Woojin at sinabi ng isa sa kanila na dapat tumakas siya sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Jiho na tila isa lamang siyang duwag at mas nag-aalala siya sa kinaroroonan ng school guild. Dahil hindi nila alam kung anong uri ng sitwasyon ang magaganap, kaya ang pagbangga sa kanila ng mas maaga ay magiging kapaki-pakinabang. Dumating ang araw at nakita namin si Jiho at ang kanyang grupong tumatakbo at hindi pa rin nila nakikita si Woojin at nagsimulang mag-isip kung mananatili ba siyang nakatago. May nakita si Jiho pagkatapos ay mabilis na umiwas sa isang araw at ang iba pa niyang mga tauhan ay humarang at umiwas din sa kanila. Dumating ang mga kalansay at sinabi nila na tila sa wakas ay dumating si Woojin at mayroon siyang isang necromancer sa kanyang grupo. At nagsimulang tumawa sa mga batang lalaki ng Skelly. Pagsisisihan niya ito. Lumilitaw si Woojin at tinanong ni Jiho kung gagamitin ba niya ang mga kalansay para lumaban at sinabi sa kanya na ito ay katawa-tawa. Si Woojin pat ay isa sa mga Skelly Boys at sinabi sa kanya ni Jiho na hindi siya masasaktan kung patuloy siyang magtago at sinabing oras na para subukan. Kanya, ang mga kalansay ay sumugod kay Jiho.
Pinuntahan niya ang mga ito upang indayog, ngunit pareho silang umiiwas, at nalilito siya na iniwasan nila ang kanyang mga pag-atake, at ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng mga kalansay na ganito. Habang siya ay ginulo, mabilis na pumasok si Woojin, at ibinato ang kanyang talim kay Jiho. Ngunit hinarangan ito ni Jiho, at napagtanto ni Woojin na mas mabilis siya kaysa sa inaakala niya. Pinihit niya ang espada, pagkatapos ay hinampas si Jiho, ngunit hinarangan niya ito, tinanong kung ano ang ginagawa niya, at tinanong kung pinahintay niya ba siya sa buong oras na ito upang ipakita sa kanya ang antas ng kasanayang ito sa basura. Tumalon si Woojin pabalik at napagtanto na hindi ito mangyayari. Para maging madaling laban, nagkaroon ng interes ang kanilang nimbus sa labanan, at nagkomento si Jiho dito, at sinabi niyang hindi niya matatanggap ang abiso maliban kung nakikipaglaban siya sa isang disenteng tao at magiging masaya ito. Tinitigan siya ni Woojin at muling sinabi na hindi ito magiging easy. It cuts to Jenna eating pizza, asking why he's making a big deal out of nothing. Tinanong ni Second kung ano ang ibig niyang sabihin, at tinanong ni Gina kung nagtataka ba siya kung anong klaseng player si Woojin. Sinabi ni Second na alam niyang mas malakas siya kaysa sa kanya, at patuloy silang nagbabanner gaya ng lagi nilang ginagawa. Sinabi ni Jenna na napakatuso ni Woojin. Second asks him to explain. And Gina said he'll never fight a losing battle, dahil hindi siya lalaban kung may pagkakataon na matalo siya. It cuts to a group of skelly boys being summoned and Jiho is nervous because the fight kakasimula lang at Woojin. Naglalakad si Woojin sa pagitan ng mga sundalo at napagtanto ni Jiho na wala siyang kasama na nagpatawag sa kanila, at pagkatapos ay sinubukang magbilang ngunit tulala. Sumugod si Woojin at nagsagupaan sila ng mga espada, at ang mga batang skelly ay sumunod sa kanyang likuran. Sinabihan sila ni Jiho na dalhin ito, at nakita namin ang mga skelly boys na nakadagan lang sa kanya, at napagtanto niyang hindi siya hinahabol ng mga ito, at narinig niyang nagsisigawan ang kanyang mga tauhan, at nakita silang pinagkakaguluhan. Ang isa sa kanila ay humingi ng tulong kay Jiho, at tumawag si Jiho wala silang silbi, at tinanong si Woojin kung bakit siya duwag. Tinanong ni Woojin kung nakarinig lang siya ng aso na tumatahol. At pagkatapos ay sinabing ito ay parang tuta. Nagalit si Jiho, maling lalaki daw ang ginagalawan niya. Pinaandar niya ang kanyang kwintas at nagsimulang umilaw na nagmumula sa isang dilaw na aura. Natutuwa si Woojin na ginamit niya ito. Dumating ang mga kalansay sa likod niya at tumalikod siya, hiniwa ang mga ito, pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Nagulat si Woojin sa husay ng mga kwintas, ngunit oras na para simulan ang susunod na yugto. Sumigaw si Woojin na umatras at lumingon si Jiho sa paligid at nakitang lumubog ang lahat mula sa mga kalansay. Ang laban, at iniisip niya kung magtatago na naman si Woojin, ngunit naunawaan niyang kailangan niya itong alisin bago matapos ang piitan. Tumawag siya kay Jiho at sinabi sa kanyang mga tauhan na hahabulin niya si Woojin, kaya harapin ang mga kalansay. Nagsimulang tumakbo si Woojin at nagkomento kung paanong walang pakialam si Jiho sa kanyang mga nasasakupan at ito ay dahil sa kanyang kumpiyansa. Ngunit ito ay naiintindihan dahil sa kanyang kwintas na nagpapataas ng bawat stat, ngunit para sa isang tulad niya na hindi marunong gumamit ito, napansin niya si Jiho sa likod niya at napagtanto niyang hindi niya mapapansin ang pagkakaiba ng stat nila. Galit na galit si Piggy sa kanya. Nakita namin si Jiho na nasagasaan ang ilang bangkay, at alam naming lahat ang nangyayari dito. Sumabog sila sa ilalim mismo ng mga ito at makikita ng lahat ang higanteng pagsabog. At habang ang isa sa kanila ay nataranta, ang isa naman ay nagpapaalala sa kanila na manatiling kalmado dahil hindi ito sapat para patayin si Jiho, kaya't ituon ang pansin sa natitirang mga kalansay. Ang mga kalansay at sinabi sa kanyang mga tauhan na kailangan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Ang alikabok ay tumira sa paligid ni Jiho at siya ay umuungal. Na sinasabi kay Jiho na labanan siya bilang isang tao. Si Woojin, pagkatapos tanggalin ang maskara ng Reapers, ay nagsabing alam niyang matatalo siya sa pakikipaglaban sa kanya, kaya kung gusto niyang mahuli siya, tumakbo siya ng mas mabilis. Galit na sinabi ni Jiho na sisirain niya siya, at muling nagpapatuloy ang habulan. Tulad ni Tom at Jerry, si Jiho ay nag-activate ng mabilis na kasanayan at mabilis na naabutan si Woojin. Nakita ito ni Woojin, at nang salakayin siya ni Jiho, nagsimulang gumuho ang sahig mula sa ilalim, na ikinagulat niya,
at nagsimula siyang mahulog sa hukay. Napuno ng mga halimaw na bangkay, at pagkatapos ay isang pagsabog ang sumabog. Nakita namin ang isang malaking bunganga, at sinabi sa kanya ni Jehu na huminto sa paglalaro sa paligid. Sabi ni Woojin na ikinalulungkot niya na siya ay masyadong pipi upang maunawaan ang diskarte. Si Jehu ay nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin at Woojin mansplainers kung ano ang diskarte. Hanggang dito muna sa part na to. Salamat mga idol.